So, halo-halo lang natin. So, haluin mo pa siya. So, tapos na siya, guys. At ipiprito na natin siya. Ay, shit. Nalaglag ang telepono ko. Vlogging is live. So, ang ginagamit kong kawali, guys, ganito ang itsura niya para hindi dumikit yung ano, yung hot cake. Kasi may mga kawali, guys, na dumidikit yung hot cake. Pero ito hindi siya dumidikit. Baby, I see you making like you made food? Yeah. That's too much difficult, baby. This is that. Yes, I told you we need this one. I think it's not expensive. What your trader telling? And before down too much, now what? Huh? When it starts down, I don't know, I will check now. Your operation is for buy, right? Yeah. Yeah. Is a boy? So, ayan na guys. Kumuha lang ako ng oil dito. Nilagay ko siya sa maliit na pinggan. Parang pinggan siya. Basta hindi ko na siya alam. So, gaganyanin mo lang siya. Kasi ayoko naman masyadong oily. Ayan na. Tapos ito yung gagamitin kong pantakal, guys. So, ayan guys. Piprito na tayo. Okay, gutom na talaga. Nangihina na talaga ako, guys. Tinatry ko mag-diet. Pero, tinatry ko mag-diet sa kanin kasi pampataba talaga yung kanin, guys. So, ayan guys. Mainit yung kawali. Lagyan na natin siya. Nilagay ko lang siya guys, manipis lang siya. Kasi pas gusto ko yung manipis pa. Mas malasa kaysa sa makapal. So yun na, antayin na lang natin siyang maluto guys. So ayan siya. Pahinaan natin yung apoy guys. So dumating na pala yung bill namin dito sa condo. Sa apartment. So, pag ano kasi guys, pag bumili kayo ng condo sa mga condominium, mga ganyan-ganyan, talagang may monthly bill talaga kayong babayaran guys. Whether you like it or not, talagang may babayaran kayo. Ayun lang kaibahan sa condo. So, ito yung mga kailangan bayaran doon. So, ang kailangan bayaran sa condo guys is 332. Lahat-lahat na yun. Kasi sa condo kasi guys, may mga naglilinis sa loob ng condo ninyo. Hindi sa loob ng apartment ninyo, sa mga labas-labas, yung mga naglilinis na ganyan. Kung sakaling may electrical problem, may pupunta rito para may mag-fix ng
electrical, hindi doon sa loob ng apartment niyo, sa labas lang ng mga condo. So, ayun guys, is, kailangan nyo din bayaran yun. Lahat kayong na nakatira dito, kailangan nyo magbayad. So, ayun nga. So, nasunog na yung hotcake ko. Nakakasalita ko guys, nasunog na siya. Magtignan niyo yung kulay nito. So wait na lang natin siyang maluto, mamaya na lang uli. So ngayon guys, is nandito tayo sa may kusina at ako'y mag-uumagahan. Uminom lang ako ng juice nung pagkagising ko ng mga bandang alas 4 ng umaga, hindi pa ako nag-uumagahan. So magagawa tayo ng hot cake. Yes guys, gagawa tayo ng hot cake. So yung hot cake ko guys is hindi ko mini-measure, okay? Hindi ko mini-measure yung mga flour, mga ganyan-ganyan. So magagawa lang tayo dahil gutom na ako. So nagtatry ako mag-diet guys. So nililess ko yung pagkain ko ng kanin. Dahil nagiging ano na tayo, tumataba na tayo guys. So kailangan natin mag-less ng food. Siguro magka-cornflakes na lang ako. Kasi tinatamad akong gumawa, pero nakakain ako ng hot cake. Magawa na nga lang tayo. So ito guys. So ito yung flour. Bali yung flour guys, hindi ko na siya mini-measure. Alam kong kailangan i-measure, pero hindi ko siya mini-measure. So mga ilang, basta titignan ko na lang kung ano. Ayan, nilagyan na natin siya ng flour. So, ito yung nilagyan na ng flour namin. Ganda siya, diba? So, yung asawa ko kasi guys, mahilig siyang bumili ng mga gamit sa kusina. Kaya, alam nyo na. Tapos, lalagyan natin siya ng... So, ito yung storage room namin. So, nandito yung mga plato, mga plates, yung mga ganyan-ganyan. So, I need the... baking powder. I think it's baking powder guys. So, nandun siya sa dulo. Nilalagay niya kasi sa dulo guys. Alam niya nang we are small. Maliit tayo. At hindi ko bota. So, ayan. So, nagtiti ako pag umaga guys. Ito yung inano ko. Green tea with mint. So, ito siya guys. And katapos dalawang itlog. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서
매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소. Hey guys, so ngayon natapos na yung pagluluto ko ng hotcake. So ito yung nag-itsura niya guys, taran. So little black siya guys kasi nasunog siya. Ewan ko. Hindi ko naman siya nilakasan yung apoy guys, pero nasunog talaga siya. So ito ang ginagawa ko guys, nag-ano ko ng margarine. Lagay natin ito ng margarine. So ano siya, 1, 2, 3, 4, 5 hotcake siya guys. So ito yung magaan natin guys. So marami akong kumain ng margarine guys. Yan. Tapos hindi ako gumagamit ng sugar guys. Ito yung honey ang ginagamit ko. So yan. lasang sunog siya guys. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going. Good morning guys. So today is a beautiful day and a nice day and a very relaxing day guys kasi kagigising ko pa lang. So kahapon guys is bumisita yung kapatid ng jowa ko at yung asawa niya at yung anak na kahapon. So binisita nila ako kasi nga may sakit nga ako, diba? So may possible na ma-operahan ako. So binigyan ako nung asawa niya ng isang Mama Mary, yung ano ba, Panginoon, para daw magdasal ako. Tapos kasi yung binigay niya sa akin guys, nung nagkaroon daw siya ng problema sa panganganak niya, may possible na mamatay siya at saka yung bata. So nagdasal siya na nagdasal. So, nagkatotoo yung dinasal niya na survive yung anak niya. Na-survive yung anak niya. Tapos, survive din sila. Tapos, ngayon, binigay niya sa akin yung Mama Mary. Sinabi niya sa akin, magdasal daw ako. Para maging okay daw ako, sinabi niya. Kahit nila. Tapos, kasi sa appointment namin is February 9. Pupunta kami ng hospital. Inimbitahan nila kami sa bahay nila. Pagkatapos tayo pumunta ko ng hospital, kumain daw kami ng tanghalian doon sa apartment nila. Ang bait nila, no? Sobra. So, ayun guys, yan. Good morning guys. Good morning sa inyong lahat. So, ngayon guys, wala kami yung sakyan. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin today. So, pero ngayon guys is nagugutom ako. So, kakain tayo ng umagahan. So, may bread pa kami. So, ayun, nakakainin namin ngayon. Morning. Hi guys, it's me Cheryl. At ngayon is kagigising ko lang. At pag-uusapan natin ngayon if madali lang ba makapagtrabaho dito sa Brazil or madali lang ba or mahirap. So, sa mga tao dyan na gusto mag-cross country o mag-think na pumunta dito sa Brazil is mag-isip-isip muna tayo guys bago tayo pumunta dito. So, first of all guys is ang mga tao dito is hindi marunong mag-English.
Okay? Hindi lahat ng mga tao dito nakakapag-English. Pag pumunta ka sa grocery store, is hindi sila nakakapagsalita ng English, Portuguese lang sila. So, para sa inyo na gustong pumunta dito sa lugar nila is kailangan nyo muna mag-aral ng Portuguese, guys, kasi mahihirapan kayo. Maganda ang Brazil for tourism. Kung gusto niyo magbakasyon dito or tumingin-tingin ng mga iba't ibang klase ng lugar, pwede kayong pumunta, guys. Pero kung gusto niyo magtrabaho dito, mahihirapan kayo pag hindi kayo marunong mag-Portuguese, okay? At dito kasi sa lugar nila, guys, madali ka makapaghanap ng trabaho kung marunong ka ng salita nila. At hindi po ganun kadali yung lingwahe nila dito, guys. Sobrang hirap. Ako nga ilang taon na ba ako nag-i-stay dito, mga 1 year and 2 months na kami nag-i-stay dito, pero mga basic pa rin ang alam ko, guys. Kasi dito ang eskwelahan nila, guys, is walang nagtuturo ng English. So, kailangan mo talaga ng private teacher mo na marunong mag-English to Portuguese. Kailangan siyang pumunta dito sa apartment nyo at tuturuan ka. Pero kung gusto mong pumasok sa eskwelahan, hindi ka matututo kasi lahat ng mga teacher doon nag-i-speak ng Portuguese. So, ayan nga, guys. Tapos, dapat, guys, is, ano pa ba? Ewan ko lang pero pwede kang mag-part-time sa mga bahay, tagalinis, mga ganyan. Kung may mga kailangan sila tagapag-alaga ng bata, pwede mga ganun. Pero kung sakaling gusto mong mag-work sa mga company, sa mga grocery store, sa mga sales, hindi ka pwede mag-work, guys. Kasi kung hindi ka marunong mag-Portuguese, hindi ka pwede mag-work. So, yan nga. Kasi ako ngayon, guys, wala akong work ngayon. Nag-YouTube lang ako, nag-video lang ako. At hindi ka rin pwedeng mag-work sa company kung wala kang mga papers na nakikilanganin mo. Like, ewan ko, parang meron ata silang basta may mga papers na kailangan din para makapag-work ka sa mga company or sa mga sales na ganyan, guys, diba? So, yan nga, guys. So, ngayon, guys, is nagising ako kanina, so bumalik na naman ako matulog kasi guys, kagabi bumisita yung kapatid niyang lalaki, tapos yung asawa tsaka anak niya. So nagluto kami ng chicken, nag-barbecue sila ng chicken tapos sausage. Ayun yung tapos yung jowa ko ngayon, guys, wala siya rito kasi nasa kusina siya, nagluluto siya ng sopas kasi may natirang chicken kagabi na barbecue. Gagawin yung sopas yun. So, ikakat-kat niya ng small. Pagkatapos is ayun yung ipagsasahog niya pang sopas, diba? So, ngayon, guys, is i-share ko rin sa inyo kung ano rin ba yung mga kailangan ninyo para magkaroon kayo ng permanent resident visa dito. So, sa mga taong gusto magkaroon ng permanent residence visa dito sa Brazil, guys, dapat kinasal kayo sa isang Brazilian people para makakuha kayo ng permanent residence visa. Pero hindi naman porket kinasal na kayo makakakuha na kayo. May mga kailangan pang mga papers yun, guys. So, ang kailangan ninyo ay yung marriage certificate ninyo, yung NBI clearance ninyo na nanggaling sa Pilipinas at naka-apostel siya, guys, at dapat naka-translate lahat sa Portuguese. Hindi po dapat lang sa English, kailangan ng Portuguese, guys, kasi pag pumunta kayo dito sa country nila, dapat yung mga papers ninyo na English ita-translate to Portuguese. So, ayun nga. So, mahal ang translator dito, guys, kasi binabayaran sila words by words nga, yung sentence by sentence nga. So, doon nila binibase ang babayaran mo. So, nung nagpa-translate kami ng documents namin, yung birth certificate at CNMR, kasi English siya, pinatranslate pa, nagbayad kami ng mahal. So, yan nga. Mahal talaga, guys, magpa-translate ng documents. Pagkatapos, kasi, guys, nung pumunta kami ng Federal Police, may appointment kami for interview ng permanent residence visa ko itong March. So,
Pagkatapos nun, pag naipasa mo na lahat ng mga papers mo sa Federal Police, mag-wait ka pa ng 2 months, 60 days para magkaroon ka ng residence visa dito. So, hindi ko alam kung anong klase ng residence visa or ang ibibigay nila. Ang alam ko is itatatak nila doon yung visa mo sa passport mo, tapos bibigyan ka nila ng ID. So, ayun ang makukuha mo. So, ang permanent residence visa dito sa Brazil is 9 years. 9 years yung... So, 9 years ang ibibigay ng Federal Police. Tapos, renew ka na lang after 9 years. Magre-renew ka na naman sa Federal Police. Ganun. Pagkatapos, kasi kami guys, kailangan namin ng permanent residence visa ako dito para makaalis kami ng bansa kasi may pinapasok kaming place at mahirap siyang pasukin guys kasi wala akong permanent residence visa o wala ba akong reasons para bumalik dito sa country nila, ganyan. Maraming mga hassle sa interview kaya nga yun. So, yun nga guys, wala namang masyadong ganap. So, na-share ko lang sa inyo yung anong bang kailangan ninyo sa pag-process ng permanent residence visa dito sa Brazil at madali lang ba mag-work dito sa Brazil. Ayun lang guys ang topic natin. So today, yan nga, nandito lang ako sa kwarto. Dito lang ako sa kwarto guys. Manonood na lang ako ng TV guys. So ayan ko na yung video ngayon dito. So I will end the video for today. Sana nagustuhan ninyo. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you guys. Bye! It's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today guys, mag-upload po tayo ng 2 video. So nag-upload ako ng first video ko about basta nag-upload ako ng new video ko sa aking YouTube channel. So every day ako nag-upload ng 2 video guys. So today guys, ang topic natin ngayon is pag-usapan natin is about sa coronavirus nga. So ang ano bang na-realize natin about sa COVID guys is hindi permanent ang trabaho ninyo. So nung nag-start ang COVID guys is maraming nagtanggalan, maraming nawalan ng trabaho sa abroad. So yung mga OFW ang hindi naapektuhan guys, na ang mga OFW na hindi naapektuhan is yung mga OFW na nagtatrabaho sa bahay, like katulong sila, nasa bahay lang sila, hindi sila, yung mga amo nila hindi nagtatanggalan ng mga staff. Ang mga nagkaroon ng problema guys is yung mga taong nagtatrabaho sa labas, like nagtatrabaho sa sales, sa restaurant, sa mga office, yung mga ganyan. Kasi nung nagkaroon ng COVID guys, nagbagsakan ng lahat ng kumpanya, nagtanggalan lahat ng mga restaurant, tinerminate, may mga staff sila, tinerminate nila lahat ng mga visa nila. So stress na stress din. So naapektuhan din kami guys, hindi kami mayaman. Kasi alam niyo, naluloka ako sa ano ba tawag daw, sa mga tao sa Pilipinas na tingin nila mayaman ang mga OFW kasi nasa abroad sila guys. Alam niyo, tuwing iniisip ko, ewan ko kung bakit nila nasasabi yun guys. Kasi first is hindi pa nila naranasan mag-abroad. Nasasabi nila na madali ang buhay sa abroad, papetex-petex ka lang, pinupulot mo lang yung pera na hindi nila alam. Kasi guys, hindi nila nararanasan ang hirap sa abroad. Madali tayong magsalita ng isang bagay na hindi mo naranasan, di ba? Katulad nung ako kasi guys, sa tuwing nagsasahod ako, tinitreat ko ang sarili ko.
For example, lumalabas kami ni Ate Liesel, kumakain kami sa labas, sa Jollibee, sa McDonald's, minsan kumakain kami sa restaurant. Kada 1 month lang po yan na nagsasahod kami kasi hindi po kami yung tao na kada nakalimutan mo na yung sarili mo, di ba? Huwag mong kalimutan ang sarili mo, guys. Ikaw ang nagtatrabaho ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, di ba? So, sabihin nyo ng makasarili or makasarili tayo sa You call this one, pero sa atin kasi masama tayong tao pag hindi tayo tumulong sa pamilya natin. Yung pag hindi mo sila binigyan ng pera, masama ka ng nilalang, parang ikaw pa yung pinakamasama sa demonyong nakilala nila. Parang ikaw yung demonyo. Sa tingin nila pag hindi ka tumutulong, wala kang respeto, wala kang awa pag di ka tumulong, wala kang kwenta pag di ka nagbigay ng pera. Sa totoo lang, guys, pagod na ako sa mga taong ganyan. At sa akin kasi pag yung tao sinabihan ako ng ganyan, hindi ako nag-reply back. Hindi ako yung kasi ang mga taong ganyan, guys, is walang reasons or hindi ka laging tama sa tingin nila. Pag may ginawang masama na ayaw nila, ikaw ang pinakamasama sa buong mundo, guys. Parang lahat na ng kamalian sa buhay mo is nasa sayo na. Lahat ba ng masasamang satanas sa lupa is umakyat na at sumalib na sa katawan mo. Totoo lang, para sa akin, pinapasa Diyos ko na lang yung ugali nila, guys. Para sa akin, hindi ako yung taong nagtatanim ng sakit ng loob. Para bang, ako kasi, guys, parang pinasa Diyos ko na lang sa kanila. Pinasa Diyos ko na lang lahat na mangyayari sa buhay nila, kung ano man. Kasi ako, busy akong iniisip ang sarili kong buhay, guys. Busy ako naghahanap ng trabaho. Busy ako gusto kong kumita ng pera, kaya nag-YouTube ako. So, lahat ng concentrate ng utak ko is about my videos, about my YouTube channel. So, pag ayaw ninyo yung YouTube channel ko, pag ayaw niyo yung content ko, wala na akong magagawa. YouTube channel ko yan. Hindi naman kayo ang humahawak ng YouTube channel ko kung anong gusto niyong content. Ayun lang ang gagawin ko. Ayaw ko, guys, nang kinokontrol ang buhay ko ng ibang tao. First of all, guys, nung naghihirap ako, wala na isang taong tumulong sa akin. I stand on my own feet. Yung problema ko, ako ang nag-solve ng sarili kong problema. Yung overstay ko, ako ang nagbabayad ng penalty ko. At masaya ako sa nangyayari sa buhay ko kasi nakayanan ko lahat ng mga yun, guys. Nakayanan ko lahat ng mga dagok na nangyari sa buhay ko nung wala ni isang tulong ng pamilya mo or ng kahit na sino. Masayang-masaya ako doon. Proud ako sa sarili ko kasi nakayanan ko lahat ng yun, guys. At na-realize ko rin sa COVID, guys, na ang mga taong kilala ka lang dahil may pera ka. Yung para bang pag may pera ka, maraming nakakakilala sa'yo. Pag wala kang pera, walang nakakakilala sa'yo. Alam niyo ba masakit yung naaalala ka lang nila dahil sa pera na mayroon ka? Yung pag may kailangan sila, pag may problema sila, naaalala ka lang pag ganun. Alam niyo, guys, gusto kong sabihin sa inyo na nasa tao kasi yan, guys. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, hindi sa inyo. Yung para bang lahat ng dagok na nangyari sa buhay ko nung nag-start ang COVID, nawala ng trabaho, ilang buwan kaming hindi sinahuran, 1 buwan lang atas nagsahod na kami. Buti na lang ako kasi, guys, kung matipid ako sa pera. Hindi ko naman ini-empty yung packet ko, guys. Talagang sa grocery, minimum lang na ang gino-grocery ko lang, guys, na pagkain ko. Ito guys, ang gino-grocery ko lang na pagkain ko is noodles, rice, itlog, bread, tsaka kape. Ayun lang yung mga binibili ko na pagkain ko everyday, guys.
sa tuwing nakikita niyo yung nag-upload ako ng mga picture sa Facebook na about sa mga food na masarap, ayun lang yung kada 1 month na tinitreat ko naman yung sarili kong kumain sa mga restaurant na katulad niyan. Kasi guys, ang buhay kasi guys, katulad ngayon, kung hindi ka nagtatrabaho sa abroad at nagpe-petiks ka lang, walang mangyayari sa'yo guys. Hindi mo bansayan. Hindi mo bansayan na hindi yan katulad ng Pilipinas na pwede kang magstay ng forever. Naghahabol ka ng visa mo guys. At sinong tutulong sa'yo? Wala ni isang tutulong sa'yo guys. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga dapat na ano natin sa buhay, yung nare-realize natin na hindi forever ang sa tuwing, kasi guys, ang mga taong nakakahawak ng pera ng madalian, hindi nila na-appreciate yung value ng pera na meron sila. Ako kasi guys, na-appreciate ko yung value ng pera na meron ako kasi ako ang nagtatrabaho. Ako ang gumigising ng 3:00 ng madaling araw. Ako ang naliligo. Ako ang napapagod sa trabaho. Kaya na-appreciate ko yung pera na meron ako. So ayan lang guys, na i-share ko lang sa inyo about sa what is, ano bang na-realize ko sa pandemya na nangyari sa ngayong sa mundo natin. So sana kahit kayo rin guys, alam ko mahirap ang buhay ninyo, pero hindi naman palaging mahirap ang buhay ninyo. Darating din ang araw na angat kayo, pero kailangan nyo pa rin gumawa ng way. Huwag kayong umasa sa ibang tao kasi hindi kayo tutulungan ng ibang tao, sa totoo lang. Kung gusto nyo mag-abroad, maghanap kayo ng way. Isanlanin nyo yung lupa ninyo, makitira muna kayo sa pamilya ninyo or what. Gamitin nyo yung pera na yun para makaalis kayo ng bansa, para mabago ang buhay ninyo. Huwag kayong nakikinig sa mga chismis or sa ibang tao na ganyan na lang lagi ang buhay ninyo, hindi na kayo aangat. Huwag kayo ganun guys. Basta isipin nyo lang na abutin ninyo yung gusto ninyong abutin guys. Mahirap, kailangan talaga ng pera, pero talagang ganyan talaga pag nagsisimula ka. Kailangan mo talaga ng maghanap ng pagkakakitaan sa ganun. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Good morning guys, this is me Cheryl and welcome to another day of my vlog. So today guys is magluluto po tayo ng umagahan. So ano bang luluto ko? Baby, I just only make noodles, so more easy. Okay. So ngayon guys is magluluto po tayo ng noodles. Ito po yung noodles. Taran. So iluluto natin. Ano bang flavor nito? Pork flavor ata siya guys. So hindi ko siya mabasa kasi Portuguese siya, hindi siya English. So magluluto tayo ng... So kahapon guys, hindi natuloy yung pagpunta namin sa dagat kasi nagka-problema ako. Nasira ang aking kuko. Nakikita nyo naman yan. Ito siya, nasira siya guys. Yung extension niya na ganito na natapyas. So yung pati yung kuko ko na original na sama. So hindi siya naayos. Pero yung ibang nails ko naayos siya. So, mga 2 weeks siguro mag-heal na siya. Pag naayos na yung kuko ko, tapos hindi na siya nagdudugo, pwede namang, ano man tawag doon, pwedeng paayos ulit. So mag-cut tayo ng onion guys. Oras na ba dito? Mamaya pala guys is
mag-haul ako ng pinamili namin kahapon. Hindi na ako nakapag-haul kahapon kasi dumating kami alas 6 na ng gabi. Nakakapagod, gusto kong matulog. So, tulog tayo. Mag-haul tayo mamaya. Tapos noon is manonood tayo ng Netflix. So, pag nagluluto ako guys ng noodles is meron siyang sahog pa. Parang Chinese noodles. Luluto ko na itong buong. So, gayon guys, natapos ng aking noodles. Dito tayo para may lightning. Maganda itsura natin. So, tapos ng aking noodles. Sa umagahan namin is noodles guys. So, ito siya guys. So, ang nilagyan ko is tomato with egg, mga onion, yan. Yan. Hi guys. So, katatapos ko lang maligo guys. So, ngayon guys, nasa ibang lugar tayo ngayon. Bale, nandito kami sa opisina kung saan may lahat ng mga ginagawa niyang pagtatrabaho is ginagawa niya rito. So, mag-haul po tayo ng mga pinamili namin kahapon guys. So, umili kami sa ito siya. Ang pangalan niya is Bochicari. Hindi ko alam. Basta, isa siyang shop kung saan mabibili mo yung mga shampoo, mga beauty products like this. So, ang una nating ilalabas ay, ang pangit talaga ng kuko ko. Tignan nyo, oh. Nahiblad ako. Kasi itong salon na to, ibang gumawa nito. Kaya, I learn my lesson guys, na huwag kayong magpamadali, magpaayos ng kuko. Kasi kung ipapaayos nyo sa ibang salon, ang pangit gumawa. Tignan nyo na ulit. Pumunta kami sa salon kahapon, so hindi niya inayos to kasi talagang dumugo siya ng bonggang-bongga. So, ngayon is pinagre-rest ko muna yung aking daliri. So, kanina nagsusuklay ako, sumabit yung daliri ko dito. Oh my God, sobrang sakit. So, first na ilalabas natin is shampoo. So, ang pangalan niya is Shine Squad. Hindi talaga ako guys makabasa ng Portuguese guys. Ano siya? Salita nila. Alam mo yung mga product nila dito walang translator ng English o ng English. So purong Portuguese talaga siya guys. So hindi ko siya mabasa. Basta nababasa ko lang dito is 24 hours of brightness without whitening the hair. So isa siyang shampoo. Ewan ko. Shampoo siya. Basta shampoo siya guys. So, pangalawang lalabas ay pumili siya ng shampoo parehas. Bumili siya ng dalawang shampoo. So, kahapon kasi nasa kabilang side ako ng shop. May tinitignan ako tapos doon siya sa kabilang side ng shop. So, hindi ko alam pinagbibili niya. So, ang pangatlo is conditioner guys. So, ito yung conditioner niya. Alam niyo yung shampoo niya, ginagamit ko rin sa buhok ko. Ang ganda kaya guys, mabula siya. Tapos, pag dinry mo yung buhok mo, talagang malambot siya. Hindi ka na kailangan mag-conditioner. Kasi mix na ata yung shampoo na with conditioner. Katapos niyan is shampoo na naman. So, ngayon guys, ito ata sa kanya kasi may nakalagay dito men. So, means sa kanya to. Sa kanya tong dalawang to. So, shampoo siya, conditioner siya. At siguro sa akin to kasi wala naman for women. So, ito yung shampoo guys. Shampoo and conditioner. Pareha siya, shampoo and conditioner. So, ito, tapos ito guys is, ito ang sa kanya, ito ang sa akin. So, hindi ko alam kung ba't bumili siya ng magkaibang separate yung shampoo namin. Kasi ang ginagamit ko naman talaga shampoo, ito yung shampoo niya. Pwede naman sa babae ito eh. Sayang pa tong pera sa pinupili. So, tsaka bumili din siya ng lotion.
body lotion guys. Ang bango nito. Alam niyo yung shop nila guys, doon yung mabibili lahat ng mga mababangong mga lotion na ano. So, sarado siya kaya hindi ko siya maamoy. So, isa siyang lotion. Basta lotion siya. Hindi ko siya mabasa. Sorry guys. Kasi hindi ako marunong mag-Portuguese. So, may binili pa siyang dry jet. Ewan ko kung para saan to guys. So, para siyang isang spray. Tignan nyo. Body spray ba to? Ah, sa pang shave siguro to. Ewan ko, basta pang shave siya. So, tapos yan is ano to? Summer season. Live-in protector. Hair protection live-in. Ah, para siyang ano. Para siyang conditioner na ano. Pagkatapos kung maligo, ilalagay mo siya sa buhok mo. Ida-dry mo siya, tapos ano mo lang. Para siyang cream silk ba? Ganito siya guys, oh. Tapos, sa tuwing bumibili kami guys, merong free ng pabango, oh. Ito yung pabango na binibigay nila. Pag bumibili kayo sa shop nila. So, ganito siya. Example lang siya guys. So, may example sila. Kung nagustuhan mo yung pabango nila, pwede ka lang bumili ng ganitong brand ng perfume nila. So, hindi kami bumibili ng perfume guys kasi may company siya for perfume na siya, yung kumpanya niya yung gumagawa ng mga perfume. So, marami ako stock ng perfume dito sa bahay. So, ito is, ewan ko kung, meron ako nitong isa, ewan ko saan ko nilagay guys. So, tsaka gusto ko yung bag nila guys. Ang ganda. Hindi ko itatapon ito. Ang ganda niya, oh. Taran! Ito yung bag niya guys. So, ang ganda, oh. Hindi ko siya itatapon. Pwede pa siyang magamit. So, ito lang yung mga binili guys. Kasi naubusan na kami ng shampoo. At bumili lang kami ng mga extra. Pero may shampoo pa kaming ginagamit. So, uubusin muna namin yon bago namin gamitin itong mga pinamili namin. Pagkatapos, bumili ako ng t-shirt. So, bumili ako ng t-shirt ko guys. Ito siya. Taran! Ooh! Pang ano. Wala lang. Gusto lang bumili ng t-shirt. Malaki siya eh. Gusto ko yung malalaking t-shirt guys kasi tumataba na ako guys. Kain ako ng kain kaya alam nyo na. Kailangan natin ng malalaking t-shirt na. So, pagkatapos yan guys, magkano ba lahat ang nagastos namin dito sa product na to? So, nandito yung bill. Ang mga nagastos is, total price is 184. No, it's total 184 guys. So, 184 lahat ng mga nabili. Pagkatapos ng damit ko is total is 61.96 real itong nabili kong damit tsaka mga panty. Kasi ano siya, naka-promo siya. So, alam niyo na ako, mahilig ako sa mga sale item guys. Pagkatapos nyan guys is may natirang pera kahapon. So itong mga pera na to, ayaw niya. Mga coins. So inilalagay ko yung mga pera dito guys sa box. Taran! So yan lang guys. Wala tayong ganap ngayon guys, hindi kami lalabas kasi lumabas na kami kahapon kaya dito lang kami sa bahay. Hi guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today's topic guys is pag-uusapan natin if mayayaman ba ang mga OFW. Pero bago natin sagutin yan guys is ano muna tayo ng hair. Kasi yung hair ko guys is mahaba na. Tsaka yung bangs ko nakikita nyo sobrang haba na guys.
So, may bangs ako guys. At mahaba ng aking bangs. Kasi pag mahaba yung buhok ko guys, nagpapagupit talaga ako at mahaba na siya. So, pero okay naman, kahit mahaba, may tsura pa naman. So, pag-uusapan na natin ngayon guys, if mayaman ba ang mga OFW? May sound ako sa YouTube ko, no? Kasi, hindi ko anuhan to. So, kasi guys, ang buong mundo, ang Earth is malaki. So, means, iba't iba ang country sa bansa natin, di ba? So, may mga country na malaki ang value ng pera at may mga country din na maliit ang value ng pera sa Pilipinas. So, yung mga ibang OFW na umuwi ng Pilipinas na malaki ang na iuuwi nila yung mga tao na nakatira sa malaki ang value ng pera. So, hindi ko alam kung anong mga country yung malaki yung palitan ng pera sa Pilipinas. So, for example, sa United Arab Emirates, kung saan ako nagtatrabaho, bale, ang sahod ko lang doon guys is 1,200 dirhams a month. So, yung sahod ko na maliit guys is libre na ang bahay, electric, tsaka tubig. So, yung kumpanya nagbabayad doon. Ang hindi lang libre guys is yung pagkain mo lang. Kailangan bumili ng pagkain, tsaka internet. Kasi kaming mga Pilipina guys, nakatira kami sa isang bahay pero marami kami sa loob. Like, malaking bahay siya. Sa isang kwarto, mga 8-7 Pilipino ang nakatira. Ang mga higaan namin doon guys is bunk bed. Bunk bed is like a bed na may down tapos may up. Bunk bed ang English doon. Ewan ko sa Tagalog, folding bed ba? Hindi siya folding bed. Ewan ko sa Tagalog. I'm so tired. Translate mo sa English to Tagalog. Minsan mahirap din. No? So, ayun nga guys. Kaya sila, pero may yung mga ibang country rin guys, malaki ang sahod nila pero malaki rin yung expenses nila doon guys. Like for example, may mga kumpanya na hindi afford na ibigay kumpanya na hindi ka binibigyan ng bahay, transportation, pagkain, lahat etc. na bibigyan ka nila ng malaking sahod pero yung sahod mo nandoon na lahat, yung bahay mo, upa ng bahay mo. Kasi guys, sa abroad guys, mahal po ang upa ng bahay dyan, lalong-lalo na kung napunta ka sa lugar na na malaki ang value ng pera, malaki din ang dyan, malaki din ang expenses dyan guys, mahal ang renta ang pinakamahal guys. Kailangan mong bayaran ang bahay, ang tubig, ang internet, ang gas, ang transportation mo papunta ng trabaho, tapos ang pang-grocery mo, 6 guys. Ewan ko na lang kung may natitira pa sa mga sahod ninyo guys dyan sa abroad. So, sa akin kasi guys, libre ang bahay, tubig, tsaka kuryente. Ang afford lang naming bilhin is yung pagkain namin. So, kaya naming i-budget yung maliit na sahod sa amin. Lalong-lalo na kunyari, for example, kailangan mo talaga i-budget yun kung sakaling may anak ka sa Pilipinas. Kailangan mo padala ng bata ng pera, di ba? So, hindi kami mayaman guys. Normal lang. Parang nasa Pilipinas ka rin lang. Nagtatrabaho ka everyday. Kang pumapasok sa trabaho mo. Ganon din ang ginagawa namin sa abroad. Everyday din kami pumapasok sa trabaho. At every month din kami nagsasahod. Parang katulad din sa Pilipinas. Every month din kayong nagsasahod, di ba? So, ang kinaibahan lang kasi guys is sa abroad, lahat gastos mo. Sa Pilipinas kasi, may bahay kayong sarili. Magkano lang yung electric bill ninyo, yung tubig ninyo, diba? Tapos, hindi ko alam sa transportation, may mga tricycle naman kayo dyan, diba? So, sa abroad kasi guys, hindi ganun guys. Kasi kami dito, nagbabas kami, ang mga transportation sa abroad is bus, taxi, ano pa ba? Bus, taxi, ayun. So, kasi kami mga Pilipina guys, minimum bus ang ginagamit namin papunta ng trabaho kasi mas mura yun. Mas mura ang bayad dun guys. So, wag nating sabihan na mayayaman yung mga OFW kasi yung mga OFW guys kasi nagtatrabaho din sila para kumita ng pera. Lalong-lalo na mga OFW, ang naiipon sa kanila guys, resibo.
resibo ng mga padala sa Western, Cebuana, mga ganyan. Kung sakaling tatanungin yung mga OFW na ganyan, ipapakita nila sa inyo yung ganyang kakapal ng mga resibong pinapadala nila sa Pilipinas. So, para sa akin lang guys, magtiyaga tayo sa buhay, magtrabaho tayo ng maigi, huwag tayong maging tamad, kasi ayan ang na-realize ko sa abroad guys, walang mangyayari sa'yo kung tamad kang tao na... So, walang mangyayari sa inyo kung tatamad-tamad kayo sa buhay guys. Kasi sa Pilipinas, marami akong nakikitang tao na kontento na sila sa sahod ng asawa nila. Sa maliit na sahod na kunyari may pambili na ng ulam, pambili na ng bigas. Tapos, tama na yun sa kanila. Pero sa abroad guys, hindi kayo pwedeng makontento sa maliit na sahod guys. Sa maliit na sahod ninyo, hindi kayo makontento dun guys. Kasi marami kayong binabayarang mga expenses ninyo. Lalong-lalo na sa ating mga OFW guys, meron tayong mga sariling trabaho natin. At iba pa yung part-time guys. Iba pa yung part-time job. Kasi may, yung trabaho kasi is, meron siyang, merong, yung, ano ba tawag doon? Yung parang, ang hirap niyang i-describe. Pero yung schedule is not very, very tight. Nag-i-English ako. Ewan ko, nahirapan ng magtagal. Very, very tight ba? Yung parang, yung schedule nyo is parang wala kayong free na mag-part-time. Kasi sa akin guys, may free akong mag-part-time job. Kasi Thursday, half day lang yung school. Friday, Saturday, off yun. So minimum, pwede ka mag-part-time ng Friday at Saturday. Mga Saturday, pwede ka siguro mag-part-time. Pero, wag nyong aabusuhin yung katawan nyo guys. Mga OFW, wag kayong mag-aabuso ng katawan nyo. Lalong-lalo na kasi sa ating mga Pilipino gusto nating kumita ng maraming pera, diba? Pero, wag nyong abusuhin yung katawan nyo guys. Kasi hindi tayo robot. Hindi ka robot girl. Ano ka? Human being ka. Nakakaramdam tayo ng sakit. Lalo-lalo na ako, nakakaramdam na ako ng mga rayuma ko dito sa tuhod ko. Mayroon na akong sakit sa likod ko. Senior citizen na tayo, girl. Kaya alagaanin yung sarili ninyo umaga, tanghalian, gabihan. Uminom kayo ng gatas. Gatas lang inumin nyo para pumayat kayo. Alagang-alaga. So, ayan lang guys. So, ito ko lang yung experience ko bilang OFW guys. So, sa aming mga OFW guys, we value our time. Kasi ang time sa abroad guys is sobrang very, ano ba tawag doon? Mahalaga. Hindi kami nagre-rest or hindi kami yung para bang gusto mong magpahinga pero hindi ka makapagpahinga kasi gusto mong kumita ng extra income guys. Kasi kung nasa malaking bansa ka, malaki kasi ang value ng pera dyan at mas gugustuhin mo pa na mag part-time job ka para may extra income ka. So kami, natutupad yung mga gusto naming pangarap sa buhay kasi nagtatrabaho kami sa abroad. So sana ganun din kayo guys. Kung may pangarap kayo sa buhay, kung may mga pangarap kayo sa buhay guys, i-achieve nyo yun. Huwag kayong mag-wait ng grasya ng ibang tao. Huwag kayong nag-aantay ng grasya. Kasi yung grasya hindi nahuhulog sa kisame. Hindi rin napupulot sa basura. Na ang grasya is nakadepende sa inyo guys. So kung masipag kayong magtrabaho, may grasya kayong maaabot. So ayan lang guys. Sana nagustuhan ninyo ang aking video sa mayayaman ba ang mga OFW. Kasi wag nyo sasabihan na mayayaman ang mga OFW guys. Kasi pag sinabihan yung mayaman sila, baka mabato kayo ng tsinelas. O kaya mabato kayo ng mga bill ng mga bayarin nila sa bahay. So wag nyo sila sasabihan mayaman guys. Kasi mga stress din yung mga taong yan. Lalo na ngayon pandemya guys. Nagkakatanggalan sa mga kumpanya. Nawawala ng trabaho. So ilailo nyo muna sila guys. Parang, wag nyo muna silang, senda ng message every month na, alam nyo mga OFW ng ganyan. Maraming nakakaalala dyan sa mga yan. Every month, nakaka-receive kayo ng mga, messages na magaganda, na mga, kasi nasa abroad kayo eh. Alam nyo na, maraming pera dyan. So, maraming nagmamahal sa mga OFW na mga pamilya nyo, maraming mga datong-datong dyan, kaya, maraming nakakakilala sa inyo. Pero pag nasa Pilipinas kayo guys,
Ayun ang kinaibahan guys. Pag nasa Pilipinas kayo, wala kayong messages every month na nare-receive. Walang nag-aalala sa inyo. Pero pag naka-abroad na kayo, ayan na, magbabago na ang buhay nyo guys. Magiging artistahin na kayo. Kasi, laging may nakakaalala sa inyo. So, I hope you enjoy this video guys. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you all. Hey guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today's video guys is we are here inside the car now and we are heading outside. So we are going to the salon because my husband booked an appointment in the salon guys. So I will not tell you the place because it's private. It's private. So ayan nga guys. So ngayon guys is nagpakarga kami ng gasolina. So itong sasakyan guys, sobrang mahal po ng gasolina ng sasakyan na ito kasi napakalaki niya guys. At sinasabi ko nga kasi guys, ang jowa ko kasi mahilig sa sasakyan. So nung kabataan niya, ang dami niyang sasakyan, mga 8 ata yung sasakyan niya. Ewan ko kung anong pinaggagawa niya sa buhay niya. Kasi nung nagtrabaho siya, kumikita siya ng magandang kitaan. So lahat nabibili niya yung mga sasakyan na gusto niya. So ang gusto niya kasing sasakyan guys is yung malalaki. Ayaw niya ng maliliit na sasakyan, hindi siya komportable. So yung jowa ko is bumili ngayon ng water sa market, tapos nagbayad siya ng gasolina. Tatanungin natin kung magkano ang petrol. How much is the petrol, baby? Oh, it's 474 real, guys. So ito yung bill niya, guys. Magkano siya? 474. Oh my goodness. Alam niyo yung price na ganito, guys. Pang grocery na kaya namin ng pagkain. Bali ang pera na ginagamit namin pag nag-grocery kami is worth of 200, 150 like this. Pero ito 474 sa Philippine money guys, 4,000 pesos na pang gasolina lang yan guys. Kasi itong sasakyan niya nakukonsume ng maraming gasolina. So nakadepende kasi yan sa sasakyan guys. Kung maliit ang sasakyan mo, maliit lang yung gasolina. Kung malaki, malaki din ang gasolina. So ang taas ng value ng gasolina dito guys, so mahal. Katapos yan guys is naglalagay siya ng air sa gulong kasi yung unang gulong guys is na walang masyadong air. So nakikita niya kasi dito sa sasakyan guys kung kompleto yung hangin ng sasakyan niya or less. So ito yung ginagamit nila panglagay ng air. So ayan siya guys, nakikita nyo yan. So ayan siya guys. So ang nilalagay niya sa loob ng sasakyan is 34 I think. So 35. So ang isang gulong guys, ang hangin sa loob is 35. So 35 ang hangin ng isang gulong ng kanyang sasakyan. So ang sasakyan kasi guys is napakalaking responsibilidad po yan para rin po yung bahay. Mas malaki pa yung ginagastos ng sasakyan kaysa sa tao guys. Kasi ang gasolina guys is sobrang mahal niya guys. So ang may problema ang sasakyan ngayon guys kasi yung harap yung harap niya is yung may ilaw na harap niya is nasira, nabasag hanggang ngayon guys. Hindi pa kami bumibili kasi ang magkano yung cover ng sasakyan niya is 4,500 guys. So ang iniisip na lang namin is wag munang bumili ng ganun kasi magbabayad kami ng renta this month. Tingnan nyo nga ang buhay nga naman guys, puro na lang bayad ng mga expenses. Alam nyo guys, hindi na tayo nawalan ng mga babayarin sa buhay nga. Hanggat nabubuhay tayo, laging may expenses. Ika nga, mawawalan lang tayo ng expenses kung natsugi na tayo guys. So hanggat buhay ka pa, kumayod ka ng pera para may pambayad ka ng mga expenses mo. Ika nga. Ayan nga guys. So ngayon palabas na kami at ngayon is cloudy. Hindi masyadong mainit.
Hindi masyadong mainit kasi madaling araw pa lang dito guys. So on the way na kami, nagpapakarga lang siya ng hangin. Ewan ko kung bumili siya ng candy ko, parang nakalimutan niya yung aking candy. Kasi guys, pag lumalabas kami guys, nagpapabili ako ng candy sa kanya. So tanungin natin siya pagpasok niya dito kung bumili siya ng candy niya. Wala siyang binigay sa akin. So kasi guys, pag lumalabas kami, lagi akong ngumunguya ng candy halls. So nag-ano pa lang siya ng ano. So saan na lang pupunta yun? Pagkatapos siya magkarga ng air is maghuhugas siya ng kamay. So maghuhugas siya ng kamay. So yung jowa ko guys, sobrang bait niya. Wala na akong maaangal sa kanya guys. Very supportive siyang tao. Pero yung candy ko, ewan ko kung nakabili siya. Kailangan nating tanungin. May candy po. Baby, you buy candy? Hmm? You buy candy? No. No. If you say no, yes. You don't buy? No. Really? I have that. Before, I'm asking you before if have extra like this. Tinataguan niya ako ng candy guys. Ito yung candy na kinakain ko.
guys, it's me Cheryl and welcome to my YouTube channel. So today's video guys, lalabas po kami. Naglalakad kami sa labas guys. Maganda pala maglakad. Hindi yung parating paglalabas ka nakasasakyan ka. Tignan nyo yung view. Ito yung labas ng namin, apartment namin. Today is 27 degree, right? Yes, 27. Day 27 and temperature 27. Great. Yes. In Brazil, the temperature is same in the day. Tomorrow at 4:28. Ah. Yes. So, may mga kapitbahay kami guys. Ito yung bahay nila. Magkakatabi pero maganda yung bahay nila guys. So ngayon guys, ito yung way niya. Yung pupuntahan namin is ano siya? Restaurant. It's restaurant, right? Same like similar. One bar, no? Same like a bar. Look, bar and restaurant. Yes, it's really not a restaurant. It's not. It's not bar too. In Brazil, have regiões que speak lanchonete, and another speak lancheria. And South Brazil speak more lancheria. No? The rest of Brazil speak lanchonete. There's one local for make lunch. Like lunch for you is the almoço for us. Lunch is seem like one appetizer, né? So makikita ninyo sa gilid guys, may bagong building dyan. Bini-build nila. Guys, naka-arrive na tayo sa destination namin. Ito yung itsura niya guys. Yan yung itsura niya. Para ka nasa Pilipinas din. Tapos ito yung mga menu nila. Naka-ano dyan sa bahay. Yung mga menu. Ganyan siya. Ngayon guys, dumating na ang aking order. Tingnan yung laki niya. Parang kasing laki ng mukha ko guys. Look. Too much big. Why too much big? Cut? I don't understand why too much big. Cut? Like this, oh. Ito siya guys. Tang-tanang. This is little in Brazil. Really? This is small. What? Very small this. That's it. I lived before. I have one restaurant que prepare. I put one plate. This size the plate, and the pasta we use all. Really? Yes. Very big. Kain tayo guys.
guys, ganito ako mag-video kasi maganda yung filter ng camera ko. Yan ba naman? Maganda yung mukha ko, maganda yung kutis ng mukha ko dito. Pero sa reality, pangit talaga ako guys. Hindi ako maganda. Pero itong ano ko, munti na lang mauubos ko na siya. Pag hindi ko siya nauubos guys, binibigay ko siya sa aking jowa. Siya ang umuubos. Baby, I cannot finish this one. Yes. If I don't finish this one, my baby drink for me. Right, baby? You love my baby, right? I drink ko. Hindi kaya ng aking katawan. Hindi kaya ng aking katawan. Ang tiyan, ma-absorb. Sige na nga guys, subusin ko lang siya. Konti na lang. Konti na lang. So ngayon guys, naubos na siya. Naubos ko na siya ganito. Ganito siya kalaking paso. Naubos na siya. Tapos ito naman guys, ang inumin ko. Mag-challenge nga tayo guys. Inumin natin ito. Kaya ba natin inumin? Ewan ko. Pero ang pangulang amoy niya, pwede ng pang-ulam sa kanin guys. May ketchup pa dito. Kailangan ng kanin pang-ulam na natin. Babe, you drink all. Yes. I improve, baby. Oh. Now look. If you put needle here, needle her. Explode, baby. So ito siya guys. May safety siya. May camera at para magbukas ng gate. Really? Ay, blurred. So, ito yung entrance guys. Kikita ninyo. Meron na naman siyang security doon. Security na guys. Meron din palabas. So ngayon guys, nandito lang kami sa loob ng apartment. Taran! So meron siyang sukle na 4 real. Ito. So inilalagay ko siya guys sa box ko. Kasi may box ako dito na pinaglalagyan ko ng mga... Ito siya guys. May box ako na pinaglalagyan ko ng mga sukle. So, ito siya guys, nung bumili ako ng sapatos, ginawa kong alkansya yung sapatos, yung box ng sapatos. So, nilagyan namin siya ng scotch tape. At itong mga ganitong money, nilalagay namin sa loob. So now, nailagay ko na siya sa loob. Balik na natin siya sa lalagyanan niya. Taran! Doon siya. So ngayon guys, ayan lang yung vlog natin today. Sana nagustuhan ninyo. Please like, share, and subscribe to my channel guys. Love you all. Bye-bye! Hi guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today's video guys is pag-uusapan po natin ang 10 real life horror stories ng mga taong walang ipon. So katotohanan lang to guys. So kung sakaling wala pa kayong ipon, mag-ipon na po tayo ng pera
para hindi po mangyari sa inyo ito. So, first is, napuputulan ng kuryente dahil walang pambayad. Actually, guys, naranasan ko na yan nung kabataan ko. Napuputulan ng kuryente dahil walang pambayad. Hindi ko lang alam dito sa abroad, guys, kasi never pa ata kaming naputulan ng kuryente rito. Kasi dito sa abroad, guys, kung hindi ka magtatrabaho, mamatay ka sa gutom. Pero sa Pilipinas kasi, guys, is kahit hindi kayo magtrabaho or kahit na nakapetix lang kayo, may makukuha kayong pagkain dyan sa mga kalsada, sa mga bukid-bukid ba, mga gulay-gulay. Pero dito sa abroad, guys, kailangan nyo triple job nga, ika nga. Kung hindi kayo magtatrabaho, guys, wala kayong kakainin, tsaka wala kayong mga pambayad ng mga bills ninyo sa bahay, sa lahat. Wala kayong pambayad ng mga bills ninyo, lalo na pag abroad ka, guys. Ang daming bills niyan. Hindi libre ang bahay, kuryente, tubig, groceries, internet. Hindi ko alam kung paano tayo nakaka-survive. Kailangan natin ng triple job. So, hindi pa naman kami napuputulan ng kuryente dito sa abroad. So, nung kabataan ko sa Pilipinas, na-try ko na to. So, naputulan ng linya ng tubig dahil walang pambayad. Bakit ganito, guys? Parang itong lahat na to, parang sa akin nang gagaling to. Parang pinapatamaan ba niya ako? Pero totoo talaga. To, guys, naputulan ng linya ng tubig dahil walang pambayad. So, ika nga sa ating mga probinsyana diyan na hindi na kailangan ng yung gripo na tubig. Kasi may mga deposo kasi diyan sa mga probinsya. So, ewan ko lang sa inyo kung gumagamit pa rin kayo ng poso or yung parang tubig sa gripo. So, pag tubig sa gripo kasi may binabayaran kayo, sa poso kasi libre ang tubig. So, na-try ko na rin naputulan ng linya ng tubig dahil walang pambayad. Na-try ko na yan. Sa Pilipinas, pero dito sa abroad, never ko pa na-try yan. Tago ng tago sa mga maniningil. Oh! Kayo dyan, guys, yung mga nagungutang dyan sa mga Bombay, 5-6 na walang pambayad, tinataguan ninyo. Tapos yung mga kamag-anak ninyo na inuutangan ninyo ng pera, tapos wala kayong pambayad. Oh my goodness, gulay. Magbago na kayo, guys. 2022 na. Ang tingin ko lang ang nakakaranas lang ng ganito is yung mga tao sa Pilipinas, yung tago ng tago sa mga maniningil. Ika nga, pag nagpautang ka at pag naningil ka, ikaw pa yung masama. Tapos yung inutangan mo, siya pa yung galit pag ikaw ang nanginingil. So, alam niyo na. Pero sa abroad, guys, walang ganito na tago sa mga maniningil. Walang ganito, guys. Minsan, for us kasi mga abroad, minsan nangungutang kami. Pero naibabalik din namin kasi may permanent job kami, like company, o yun. So, in case nagipit lang, pwede ka makautang sa ibang mga Pilipinas sa abroad. Pero alam naman ng mga Pilipina na may ibabalik naman yung inutang nila kasi nga abroad ka, nandun ka sa place na yon, tapos nandoon din siya sa place na yon. So, alam niyang makakabayad ka ng utang mo. So, pang-apat, napalaya sa tinitirahan dahil walang pambayad ng lupa. Actually, for me, guys, hindi ko pa naranasan yan. Kasi, nung nasa Manila kami, sarili naman namin yung lupa. Tapos nung pumunta kami ng probinsya, hindi naman kami napalayas kasi sarili ng naming lupa. Yun. Pero mahirap, guys, na mapalayas ka sa sarili mong lupa. For example, nangutang ka tapos pinambayad mo yung titulo ng lupa ninyo, guys. Tapos wala pa kayong sources of income, wala pa kayong monthly na sahod. Paano nyo mababayaran yun, guys? So yung inutangan ninyo, kukunin niya yung lupa ninyo. Sana wala naman sanang ganito sa Pilipinas, pero hindi ko lang alam, ha. Pero dito, guys, wala naman kaming dito kasi hindi naman namin sarili yung lupa namin, yung bahay namin, nirerentahan lang namin. So walang ganyan dito sa abroad. Panglima, nawawalan ng mga kaibigan dahil hindi nabayaran ang inutang na pera. Yes, guys, totoo po to. Nakakahiya kasi na umuutang ka, lalong-lalo na kung kaibigan mo, tapos sasabihin mo, sorry friend, wala akong pambayad, baka next time na lang, next week na lang siguro. Nakakahiya yan, guys. Tapos yung kaibigan ninyo, hindi na kayo pagkakatiwalaan talaga, guys. So,
out na siya sa inyo, yung parang hindi ka na kinakausap kasi inutangan mo yung kaibigan mo, kaya responsibilidad mo na ibalik ang pera na inutang mo sa kanya. So, wag sana natin maranasan na konti na lang ang ating kaibigan at kamag-anak, guys. So, may mga kamag-anak din tayo na tumutulong sa atin. Pero wag nyo sanang lubos-lubusin o sagad-sagadin yung kamag-anak ninyo na every month kayong nagsisend ng mga message sa kanila na tulong. Kasi guys, first of all guys, hindi libre ang buhay nila sa abroad. Lalong-lalo na hindi sila libre sa lahat ng mga expenses nila. Lahat binabayaran nila. So, lalong-lalo na guys, kung may anak ka pa tapos pinapasok mo pa sa school, mahal ang school sa abroad guys. So, pang-anim, pa rin ang kayod kahit retired na. Ito guys, ayokong maranasan to sa pagtanda ko na mag-age 70 or 80 years old ako na nagtatrabaho ka pa rin. Depende kasi guys sa katawan mo yan kung kaya mo pang magtrabaho. Pero sana naman at the age of 70 or 80 years old, alagaan natin ang sarili natin, eat vegetable a lot. Ewan ko, pero mas maganda kainin guys yung vegetable, wag yung palaging karne. Kumakain lang kasi ako ng karne kasi sa kanila nga. Pero minsan talaga gusto ko talaga puro vegetable lang para healthy yung katawan mo. Tsaka mag-milk kayo. Ang hirap nga, kasi sa Pilipinas hindi kayo makabili ng milk, kaya mahirap din. So, 7. Takot na takot magkasakit dahil walang pambayad sa ospital. Yes, it's right guys. Lalong-lalo na yung mga taong walang ipon sa bangko. Lalong-lalo na sila. Nahirap magkasakit pag wala kang pera guys. Sa totoo lang. Lalong-lalo na sa Pilipinas na uso ngayon ng COVID. Tapos wala ka pang pambayad, pambili ng mga gamot mo. Pag nagkasakit ka, nilalagnat ka, wala ka pang ospital guys. Ang mahal ng ospital sa atin sa totoo lang. Kasi kami dito guys sa abroad is covered kami ng mga kumpanya na pinapasukan namin. So may mga health insurance kami. So ang pinakamaganda lang guys sa amin guys, yung kahit maliit ang sahod namin, may health insurance kami sa hospital. Mura lang yung binabayaran namin sa hospital guys. May mga 50% kami. Tapos pag nagpa-opera ka pa dyan guys, kasi sa case ko hindi pa naman ako na-operahan. Pero may kaibigan ako na operahan siya, tinanggalan siya ng kidney stone. Kidney stone sa 2 kidney stone. Nakita ko guys, bato talaga siya. Bato talaga siya na sobrang tigas. Yung parang ginagano mo, batong-bato talaga siya guys. Sa totoo lang, binisita ko siya sa hospital guys, tinanong ko about sa expenses niya. Wala daw po siyang expenses ni isang kusing, wala siyang binayaran guys. Okay na okay yun. Naalisan siya ng 2 kidney stone na wala siyang binayaran sa hospital. So, mas magandang mag-abroad ka na lang. Mag-work ka sa abroad guys. Mas maganda kasi talagang secured yung health mo, yung health insurance mo, secured ka. Pero pag sa Pilipinas lang, antay mo na lang mamatay ka kung wala kang ipon na pera. So, pang-8. Hindi nakapagpapatuloy ng pag-aaral ang anak dahil kulang ang pang-tuition. Totoo po to guys. Marami sa ating tao na mahirap makapag-aral at makapag-graduate kasi nga walang pera, kapos sa pera. Lalong-lalo na yung mga babae na anak ng anak, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak sila ng anak pero hindi nila iniisip ang kabuhayan ng anak nila. So, ayan guys. Kawawa naman yung bata guys. Tapos sasabihan ninyo pag lumaki na wala nang pambayad ng tuition fee, hindi na makakapasok ng college. So mahirap yan guys. So kaya nga ako wala pa akong anak kasi kailangan ko munang i-ready ang aking katawang mahati. Nanonood ako kung paano mga anak guys sa YouTube at kinikilabutan ako, ewan ko. Pero darating din tayo dyan in the right time nga, ika nga. Ang edukasyon ay napakahalagang investment. So, ika nga, napakahalagang investment siya sa Pilipinas. So, first of all, kailangan mong makatapos sa Pilipinas ng kolehiyo para makahanap ka ng magandang trabaho. Pero oras na nag-abroad ka at pumunta ka sa ibang country, hindi mo magagamit yung knowledge na meron ka sa Pilipinas sa abroad kasi kailangan talaga ang ibang Pilipinas sa abroad guys is nag-aaral sila sa country ng pinuntahan nila kung gusto nila makahanap ng magandang trabaho or I don't know.
Pero ayan minimum. Kailangan mo mag-aral sa bansa na pupuntahan mo. Pang 9. Nagkakaroon ng malubhang karamdaman dahil sa sobrang stress sa pera. Yes guys, sa totoo po ito na sa tuwing may problema kayo na pinapasok nyo lahat sa utak ninyo, nakaka-stress talaga guys pag iniisip ninyo, may bill na tayo ng kuryente, wala pa tayong pambayad, ano nang gagawin natin? Talagang nakaka-stress yan guys ng katawan, nakaka-down yan ng katawan. So, hindi ko alam kung anong kailangan yung gawin. Kailangan nyo lang gawin is magtrabaho kayo. Huwag kayo mangutang guys. Kasi pag utang kayo ng utang na iipunan kayo ng utang, itry nyo namang isolve yung problema ninyo sa sarili ninyo. Itry nyo maghanap ng pagkakakitaan ba, para mabayaran. So, yan nga guys. So, pang 10. Nasira ang marriage dahil sa away sa pera. Yes. Actually guys, regarding dito sa mga kabuhayan natin sa Pilipinas, lalong-lalo na kung may asawa kayo at onti lang ang kita ng asawa ninyo, diyan magwawala ang mga meses na may asawang konti lang ang sahod, nag-away-away ang mga yan. Kasi guys, isipin nyo rin naman guys, kailangan nyo magtulungan whether na may asawa kayo or kayo lang, kailangan nyo magtulungan para mabayaran yung mga expenses nyo sa bahay. Huwag nyo iaasa sa lalaki lang. Lalong-lalo na konti lang yung sahod ng asawa ninyo. Tulungan nyo naman yung asawa ninyo, huwag tayong dumipende sa asawa natin kasi ang buhay ngayon is not dependable. Kailangan mo ng sarili mong pera para kung sakaling may problema ka or sakaling may problema kayo, natutulungan nyo ang isa't isa. So, you must be willing to change. So, itong 10 nasabi ko guys na naputulan ng kuryente dahil walang pambayad, naputulan ng linya ng tubig dahil walang pambayad, tago ng tago sa mga maniningil, napalaya sa tinitiran dahil walang pambayad ng lupa, nawawala ng mga kaibigan dahil hindi nabayaran ang inutang na pera, kayod pa rin ang kayod kahit retired na, takot na takot magkasakit dahil walang pambayad sa ospital, hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral ang anak dahil wala pang tuition fee, nagkakaroon ng malubhang karamdaman dahil sa sobrang stress sa pera, nasira ang marriage dahil sa away sa pera. So, sana guys, hindi mangyari ito sa inyo. So, to change ika nga. So, baguhin natin ang ating ugali at hayaan natin itong mga 10 na sinabi ko is hindi po mangyari sa inyo. The problem is not the money, ika nga. The problem is the person who's handling the money. For example guys, na may isa kang kamag-anak na nagbigay ng pera sa'yo na malaki for help. May mga iba kasi sa atin guys na hindi nila alam kung saan nila ipupunta yung pera na nahawakan nila. For example, nakahawak ka ng 100,000 pesos sa kamay mo. Madaling maubos yan guys kung hindi mo alam kung saan mo ipupunta yung pera. Lalong-lalo na sa ating mga Pilipino dyan na magastos tayo. Gusto natin bumili ang bag, cellphone, shoes, yung mga panggamit niya sa mukha, pangpaganda, pangpakinis ng balat. Ayan nga. So, yan nga. Ito pa guys. To every problems, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of a problem. Ika nga. Kung hindi ka naghahanap ng solution, i-accept mo ang problema mo sa buhay. So, ayan lang guys. Ayan lang ang ating video. 10 real life horror stories ng mga taong walang ipon. Sana may napulot kayong aral sa aking video for today. Sana naintindihan ninyo. So, it's all about the story of your life. Ika nga yung mga taong walang ipon nga sa buhay ninyo na, for example, for me na walang ipon na 10 taon na nag-abroad pero wala pang ipon. Sa akin din ito na pinapatamaan din ako niya. Nasasaktan ako sa iyo eh. So, that's it for today's vlog guys. I hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you all. Bye! Good morning guys, this is me Cheryl and welcome to another day of my vlog. So today guys is magluluto po tayo ng umagahan. So ano bang luluto po? Baby, I just only make noodles, so more easy. Okay.
So, ngayon guys, is magluluto po tayo ng noodles. Ito po yung noodles. Taran. So, iluluto natin. Ano bang flavor nito? Pork flavor ata siya guys. So, hindi ko siya mabasa kasi Portuguese siya, hindi siya English. So, magluluto tayo ng... So, kahapon guys, hindi natuloy yung pagpunta namin sa dagat kasi nagka-problema ako. Nasira ang aking kuko. Nakikita nyo naman yan. Ito siya, nasira siya guys. Yung extension niya na ganito na natapyas. So, yung pati yung kuko ko na original na sama. So, hindi siya naayos. Pero yung ibang nails ko naayos siya. So, mga 2 weeks siguro mag-heal na siya. Pag naayos na yung kuko ko, tapos hindi na siya nagdudugo, pwede namang, ano man tawag doon, pwedeng paayos ulit. So, mag-cut tayo ng onion guys. Oras na ba dito? Mamaya pala guys is mag-haul ako ng pinamili namin kahapon. Hindi na ako nakapag-haul kahapon kasi dumating kami alas 6 na ng gabi. Nakakapagod, gusto kong matulog. So, tulog tayo. Mag-haul tayo mamaya. Tapos noon is manonood tayo ng Netflix. So, pag nagluluto ako guys ng noodles is meron siyang sahog pa. Parang Chinese noodles. So, luluto ko na itong buong. So, gayon guys, natapos ng aking noodles. Dito tayo para may lightning. Maganda itsura natin. So, tapos ng aking noodles. Sa umagahan namin is noodles, guys. So, ito siya, guys. So, ang nilagyan ko is tomato with egg, mga onion, yan. Yan. Hi, guys. So, katatapos ko lang maligo, guys. So, ngayon, guys, nasa ibang lugar tayo ngayon. Bale, nandito kami sa opisina kung saan may lahat ng mga ginagawa niyang pagtatrabaho is ginagawa niya rito. So, mag-haul po tayo ng mga pinamili namin kahapon guys. So, umili kami sa isang, ito siya. Ang pangalan niya is Boticario. Hindi ko alam. Basta, isa siyang shop kung saan mabibili mo yung mga shampoo, mga beauty products like this. So, ang una nating ilalabas ay, ang pangit talaga ng kuko ko. Tignan nyo, oh. Nahiblad ako. Kasi itong salon na to, ibang gumawa nito. Kaya, I learn my lesson, guys, na huwag kayong magpamadali, magpaayos ng kuko. Kasi kung ipapaayos nyo sa ibang salon, ang pangit gumawa. Tignan nyo na ulit. Pumunta kami sa salon kahapon, so hindi niya inayos to kasi talagang dumugo siya ng bonggang-bongga. So, ngayon is pinagre-rest ko muna yung aking daliri. So, kanina nagsusuklay ako, sumabit yung daliri ko dito. Oh my God, sobrang sakit. So, first na ilalabas natin is shampoo. So, ang pangalan niya is Shine Squad. Hindi talaga ako guys makabasa ng Portuguese guys. Ano siya? Salita nila. Alam mo yung mga product nila dito walang translator ng English o ng English. So purong Portuguese talaga siya guys. So hindi ko siya mabasa. Basta nababasa ko lang dito is 24 hours of brightness without whitening the hair. So isa siyang shampoo. Ewan ko. Shampoo siya, basta shampoo siya guys. So, pangalawang lalabas ay pumili siya ng shampoo parehas. Bumili siya ng dalawang shampoo. So, kahapon kasi
nasa kabilang side ako ng shop, may tinitignan ako, tapos doon siya sa kabilang side ng shop. So, hindi ko alam pinagbibili niya. So, ang pangatlo is conditioner, guys. So, ito yung conditioner niya. Alam niyo yung shampoo niya, ginagamit ko rin sa buhok ko. Ang ganda kaya, guys, mabula siya. Tapos, pag dinry mo yung buhok mo, talagang malambot siya. Hindi ka na kailangan mag-conditioner. Kasi mix na ata yung shampoo na with conditioner. Katapos niyan is shampoo na naman. So ngayon, guys, ito ata sa kanya kasi may nakalagay dito men. So means sa kanya to. Sa kanya tong dalawang to. So shampoo tsaka conditioner siya. At siguro sa akin to kasi wala naman for women. So, ito yung shampoo, guys. Shampoo and conditioner. Pareha siya. Shampoo and conditioner. So, ito, tapos ito, guys, is, ito ang sa kanya, ito ang sa akin. So, hindi ko alam kung ba't bumili siya ng magkaibang separate yung shampoo namin. Kasi, ang ginagamit ko naman talaga shampoo, ito yung shampoo niya. Pwede naman sa babae ito eh. Sayang pa tong pera sa pinupili. So, tsaka bumili din siya ng lotion. Body lotion, guys. Ang bango nito. Alam niyo yung shop nila, guys. Doon nung mabibili lahat ng mga mababangong mga lotion na So, sarado siya kaya hindi ko siya maamoy. So, isa siyang lotion. Basta lotion siya. Hindi ko siya mabasa. Sorry, guys. Kasi hindi ako marunong mag-Portuguese. So, may binili pa siyang dry jet. Ewan ko kung para saan to, guys. So, para siyang isang spray. Tignan nyo. Body spray ba to? Sa pang-shave siguro to. Ewan ko. Basta pang-shave siya. So, tapos yan is ano to? Summer season. Live-in protector, hair protection live-in. Para siyang para siyang conditioner na pagkatapos mong maligo, ilalagay mo siya sa buhok mo. Ida-dry mo siya, tapos mo lang, para siyang cream silk ba? Ganito siya, guys, Tapos, sa tuwing bumibili kami, guys, merong free ng pabango, Ito yung pabango na binibigay nila. Pag bumibili kayo sa shop nila. So, ganito siya. Example lang siya, guys. So, may example sila. Kung nagustuhan mo yung pabango nila, pwede ka lang bumili ng ganitong brand ng perfume nila. So, hindi kami bumibili ng perfume, guys, kasi may company siya for perfume na siya, yung kumpanya niya yung gumagawa ng mga perfume. So, marami ako stock ng perfume dito sa bahay. So, ito is, ewan ko kung, meron ako nitong isa, ewan ko saan ko nilagay, guys. So, tsaka gusto ko yung bag nila, guys. Ang ganda. Hindi ko itatapon ito. Ang ganda niya, Taran! Ito yung bag niya, guys. So, ang ganda, Hindi ko siya itatapon. Pwede pa siyang magamit. So, ito lang yung mga binili, guys. Kasi, naubusan na kami ng shampoo. At, bumili lang kami ng mga extra. Pero may shampoo pa kaming ginagamit. So, uubusin muna namin yon bago namin gamitin itong mga pinamili namin. Pagkatapos, bumili ako ng t-shirt. So, bumili ako ng t-shirt ko, guys. Ito siya. Taran! Pang wala lang, gusto lang bumili ng t-shirt. Malaki siya gusto ko yung malalaking t-shirt, guys, kasi tumataba na ako, guys. Kain ako ng kain, kaya alam nyo na, kailangan natin ng malalaking t-shirt na. So, pagkatapos nyan, guys, magkano ba lahat ang nagastos namin dito sa product na to? So, nandito yung bill. Ang mga nagastos is, total price is 184. No, it's total
184 guys. So 184 lahat-lahat ng mga nabili. Pagkatapos yung damit ko is total is 61.96 real tong nabili kong damit tsaka mga panty. Kasi buy ano siya, naka-promo siya. So alam niyo na ako, mahilig ako sa mga sale item guys. Pagkatapos nyan guys is may natirang pera kahapon. So itong mga pera na to, ayaw niya. Mga coins. So inilalagay ko yung mga pera dito guys sa box. Taran! So yan lang guys. Wala tayong ganap ngayon guys, hindi kami lalabas kasi lumabas na kami kahapon, kaya dito lang kami sa bahay.